nagpapasalamat po kami kasi sila po yung nagbayad ng bill sa hospital. Salamat po, Lolo Ballard. Hindi niyo po pinangalan sa mama sa papa. Nadudurog yung puso ko kasi tatay din po ako eh. And napansin ko po, parang nasa public sila, no? Hindi ko po inaano yung hospital natin, no? Pero pag mga ganitong ano po, kahit pag ipangutang mo, dalhin nyo po sa mamahaling hospital na merong CT scan kahit mahal po. Buhay naman niya, mababawi yung pera. At napapansin ko parang public lang po ba ito? CT scan. Yan sinabi kasi ni Ma'am Lynn hinintay lang daw ng ilang araw Nagbibase lang po ako sa opinion na wala di po ako nakikipag-away Kasi Kuya Rubin sana, magkaroon sana siya ng CT scan. Hinintay lang yung araw. Di ba? Ba't hinintay ng araw? Hindi dahil hinintay ito. O temano, biniyak na agad ulo niya CT scan, pag may nakitang po, may internal hemorrhage, biniyak ang ulo niyan. Agad-agad. Kaya pala si Kuya Rubin ay pumapayat. Alam mo, tama yung sinabi ni Ma'am Lynn, no? Pag may gano'n siya naramdaman, dapat sinabi niya. Totoo lang guys, no? Kasi alam mo minsan, ang pag-iingat sa sarili, hindi para sa sarili natin. Para na lang din sa mga taong umaasa sa atin. Pan ba, malunasan yung sakit niya. Kaya pala si Kuya Rubin ay pumapayat. Pero wala nating magawa. Nag-give up na Ganun talaga tanggapin na natin. talaga si Kuya Rubin. Alaala na lang. Yun yung nangyari. So, rest in peace Kuya Rubin. Grabe talagang actually may mga nabasa ko dito, no? At ako same kami ng comment Sabi niya rito ni Sally Gonzales, di ba dapat pagdala sa ospital inuna ay CT scan? Exactly po, sa Singapore ganun po gagawin niya. CT scan. And sabi ni Susan M. Ortilan, CT scan and other x-ray should have been done at time of admission. Agree po ako. Hi guys, magandang araw. Marzano TV 2.0. At ngayong araw guys, react po natin ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Kuya Robin. At syempre, condolence po sa family ni Kuya Robin. At meron ako nakitang reels, no? Gamitin natin kay Ma'am Lynn Vlogs. Shout kay Ma'am Lynn Vlogs, no? At sabi niya rito, inatake si Kuya Robin ng kanyang sakit at bumula ang bibig ni Kuya Robin. Grabe, At gawa na po natin reaction video. At syempre, again, condolence po sa family ni Kuya Robin, no? At alam mo naman ang buhay ng tao, napakabilis. Napakabilis guys ng buhay ng tao, no? At sabi nga yan, nasa Bible yan guys, sabi sa Santiago, pakita natin guys sabi sa Santiago chapter 4 verse 14, sabi dito, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyari bukas, ano ang inyong buhay, kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. So ganon, no? Ganon kabilis ang buhay ng tao guys, no? Talagang kaya alam mo, habang may buhay may pag-asa. At alam mo yon, hindi mo masabi ang buhay, So anyway, hindi ko papatagalin guys. At i-react muna natin, At ito po ay medyo blurred ko lang po kasi nakita ko yung kanyang video sa baba. Makikita niyo yung sasakyan po, medyo talagang grabe, At di ko pwedeng ipakita ng buo guys kasi makaka-copyright strike po tayo. Bawal po yan kay YouTube. Napakahigpit. So panoorin natin si Ma'am Lynn Vlog. Play natin to. Yung pangyayari about kay Kuya Rubin kasi akala natin okay na siya. Kasi nadala na siya sa ospital kasama si Ate Pia. At saka si Ate Pia, nagkaroon na siya ng operasyon sa kanyang paa o tuhod. At para malagyan ng Stanley Kuya Rubin kasi akala natin inasahan yung pangyayari about kay Kuya Rubin kasi akala natin okay na siya. Kasi nadala na siya sa ospital kasama si Ate Pia. At saka grabe yung sasakyan, talagang total wreck, no? Grabe, kitang-kita niyo naman, talagang yung sasakyan, Tindi. si Ate Pia, nagkaroon na siya ng operasyon sa kanyang paa o tuhod. At para malagyan ng stainless. At saka si Kuya Rubin sana Si Kuya Robin, pa dito, malakas sa punto na to. Pakita ko lang po guys,
So parang nakakahawak siya pero hindi siya makatayo, ano? May lakas pa siya eh, may buhay pa siya rito. yan ng stainless. At saka si Kuya Rubin sana magkaroon sana siya ng CT scan. Teka lang po ah. Inintay lang yung araw kung kailan pero hindi siya Teka. Ibig sabihin, hinintay pa yung CT scan. Actually, alam nyo guys dito kasi meron ako, may kaibigan po ako dito sa Singapore na architect. So, nagkaroon ng aksidente. Parang nag-bump lang yung ulo niya sa sahig. Then, nakatulog siya. And then, nung nakitang duguan siya, dinala siya sa ospital. At pagdala sa ospital, guys, alam nyo ginawa? Ultimano CT scan agad. Tapos, kasi dahil yung pamilya na sa Pilipinas, hindi na hinintay yung pamilya. Binuksan agad yung nung pagka-CT scan at may nakitang internal hemorrhage sa ulo, biniyak yun agad, guys. Kasi kung hindi mo, pag yun, namuo sa ulo at pinabayaan, mamamatay talaga yung pasyente. Yung kaibigan ko po, nung nakita sa CT scan na may namumuong dugo, no? Kasi umuwi pa siya sa bahay, guys. Nakauwi pa siya ng bahay. Pero nung kaibigan niya kasi, nurse, sinabihan siya na magpa-CT scan. Dinala nila agad sa hospital, tinakbo nila. Tapos, pina-CT scan. Then, nakita sa CT scan, merong namumuong dugo. Alam niyo ginawa? Binayak po agad ng ulo niya. No, ako naniniwala po ko internal hemorrhage to. At napansin ko lang po dito, no? Parang nasa public hospital sila. Oh. At ulitin natin, kasi sabi niya rito ni Ma'am Lynn, hindi agad na CT scan. Dapat talaga, ma-CT scan agad yan. Automatic yan. o tuhod. At para malagyan ng Nakikita nyo, buhay pa siya, guys. Alam nyo, ako, paniwala ako to, mabubuhay po ito. Kung na-CT scan agad to, at nabiyak agad, natanggal yung dugo, na namumuong dugo sa ulo niya. No? Bakit? Tingnan nyo, yung nagulat ako dito, yung sinabi niyang parang ihintayin pa ng ilang araw. Pero supposedly, supposedly dapat yung biniyak agad yan, yung araw na mismo na yan, guys. Sinitis ka agad yan, then biniyak ang ulo niyan para makuha yung dugo. Ay, grabe. o tuhod. At para malagyan ng stainless Malakas pa si Kuya Robin, guys, Ito po yung opinion ko lang. Hindi po ako nakikipag-away, hindi po ako doktor, hindi po ako nagmamagaling. Ito po ay based sa aking karanasan dahil yung kaibigan ko, nabuhay siya dito sa Singapore. No, uulitin ko, nabagok yung ulo niya, nakauwi siya ng bahay, nakakain pa, pero dahil nurse yung mga kasama niya sa bahay, no, kasi OFW po kami. Dahil nurse yung kasama niya sa bahay, dinala siya agad sa ospital. Walang sabi-sabi. Pagka CT scan, may nakitang namumuong dugo. Walang sabi-sabi, guys. Hindi na hinintay yung kamag-anak, binayak ang ulo. Ngayon yung kaibigan ko, buhay po. No, ako nakikita ko po dito kay Kuya Robin, mabubuhay pa siya. Para sa akin po ito opinion ko lang po. Para sa akin mabubuhay pa siya rito. Kung na-CT scan agad to, dahil kung dapat alam nila kung anong reason kung bakit siya na aksidente, tapos yan dapat CT scan po talaga yan. Ulitin natin. At saka si Kuya Rubin sana magkaroon sana siya ng CT scan. Inintay lang yung araw kung di ba? Inintay yung araw. Bakit ganun? Dapat hindi na hinintay ng araw. Dapat yan automatic. Kung I think ito po, kung itong hospital na dinala nila, no, pinagdala nila walang CT scan, dapat yan ultimano dinala sa private hospital na merong CT scan. At hindi hinintay yung araw. Hindi po dapat hinintay. Ora-orada po yan. kasi Kuya Rubin sana magkaroon sana siya ng Napansin ko po, parang nasa public sila, no? Hindi ko po inaano yung hospital natin, no? Pero pag mga ganitong kahit pag ipangutang mo, dalhin nyo po sa mamahaling hospital na merong CT scan, kahit mahal po. Buhay naman niya, mababawi yung pera. At napapansin ko parang public lang po ba ito? CT scan. Yan sinabi kasi ni Ma'am Lynn hinintay lang daw ng ilang araw Nagbibase lang po ako sa opinion na wala di po ako nakikipag-away Kasi Kuya Rubin sana magkaroon sana siya ng CT scan. Inintay lang yung araw. Di ba? Ba't hinintay ng araw? Hindi daw hinintay ito. Biniyak na agad ulo niya. CT scan, pag may nakitang may internal hemorrhage, biniyak ang ulo niyan. Agad-agad. Sa Singapore, ganun po sa Singapore. Kung kailan, pero hindi siya umabot. Ba't hinintay pa ng araw? Ito lang guys, na medyo medyo, ako naniniwala po ako, kaya po itong i-survive si Kuya Robin. Para sa akin po ito, although namayapa na po yung tao
Pero kayang-kaya pa po ito, maniwala kayo guys. Ito nasasabi ko po to, hindi dahil na nakikipag-away ako. Through my experience sa kaibigan ko po. Gantong-ganto po. Sa Singapore kasi, wala nang sabi-sabi yan guys. Is a matter of life and death situation. No? Bibiyakan nila yon. Kasi pag hindi nila biniyak yun, hinintay pa nila, mamamatay talaga. Yung buting kaibigan ko nakasurvive. Ito nakita ko, malakas si Kuya Robin eh. Na may internal hemorrhage to eh. Yung namang damage ni Kuya Ruben, walang sugat o dugo na lumabas, pero yun. yung paa niya namaga at saka yung balik Dapat yun, Otimano, Ma'am Lynn, sinitiskan yun. Kasi walang lumabas na dugo. Yun nga yung nakakatakot dun eh. Walang lumabas na dugo eh. Bakit hindi nasitiskan agad? sugat o dugo na lumabas, pero yung paa niya namaga at saka yung balikat niya may bali. Tapos Yung balikat may bali, yung pagka-aksidente nila, parang nawalan siya ng malay kasi inatake siya sa kanyang sakit at naapakan niya yung natapa. So may sakit siya tapos na accelerator. Pero dapat yan, kung dapat inawakan yung handbrake, accelerator ng sasakyan. Kaya napakan niya yung sasakyan, tumakbo ng matulin. Walang guys naawa ko dun, Yun, dun nag-agaw buhay na siya rito. Pinapump na yung dibdib nyo. Pero dapat talaga po ito ay na-CT scan agad to. Tapos biniyak agad yung ulo. Ay, pasensya na po nag-opinion lang po ako Kayang-kaya pa to eh. Yung sasakyan tumakbo ng matulin at saka Nire-revive na siya Public hospital po ata to, nakikita ko. tinabig ni Ate Pia yung manubela para makaiwas sila sa Pag ganyan po, huwag niyo tatabig. Ihawakan niyo yung handbrake. Kung kaya, handbrake. yun. Pagkabig ni Ate Pia ng manubela, napunta sila doon sa malaking puno at doon sila nagbangga. Kaya nagkaganon yung pangyayari kasi hindi makikita kung saan yung sugat. Siguro merong damage yung katawan niya or yung ulo niya baka nabunggo doon sa part sa sasakyan. Kaya Tsaka, Ma'am Lynn, automatic po yun. Kapag na may nag-bump, may nabagok, tumama, hindi lumabas yung dugo, automatic po yan. Lalo nakahiga na siya. CT scan po talaga agad yan. Kaya nakakalungkot lang. I don't know kung saan siya dinala. Baka nadala siya sa ospital na walang CT scan. Pero dapat talaga yan, nirecommend. Kung walang CT scan, hinanap dinala sa mga private hospital or sa hospital na merong CT scan. Kasi kung hindi ito dapat hintayin ng araw ipapa-CT scan mo yan kasi walang lumabas na dugo. nagkaroon siya ng internal hemorrhage. Yung Yan, di ba? Internal hemorrhage talaga yun. merong nag-clog doon na dugo, especially sa kanyang ulo. Kaya ayun, hindi na nakaya ni Kuya Ruben na kung pwede lang sana na operahan. Dapat talaga yan na operahan agad. Automatic yan guys. Pasensya na po naghihinayang ako kay Kuya Robin. Actually hindi ko po sinisisi yung sino man. Pero ako kasi guys, naghihinayang ako. Pwede pang mabuhay si Kuya Robin. Pwede pa kung na-CT scan siya at nabiyak yung ulo niya agad. Ganun po yun. O ano pang gagawin, doon na talaga siya, hanggang doon na lang siya. Nung time na yon, si Kuya Ruben ay walang tulog. Walang tulog, Wala daw siyang tulog nung time na yun na nag-drive siya sa kanyang sasakyan. Walang tulog na maayos at saka umalis sila ni Pia. At hindi lang daw yung isang beses na nangyari. Marami na daw yung nangyari na si Kuya Ruben ay inatake sa kanya. Pag ganun, hindi na pala isang beses dapat. Pag ganun, ingatan din niya yung sarili niya. Lalo may anak siya. Yung sakit. At yung time na yun, na timing na nag-drive siya ng sasakyan, inatake siya. Hindi pa daw yun kumain, wala pang tulog. Hindi pa siya kumain. Dapat hindi niya pinapractice yun. At po guys, ayoko po magano. Pero dapat mga ganun. Lalo ako, magtatay din po ako. Dapat pag alam mo yun, nagda-drive ka. Dapat medyo, sa pagda-drive, i-check mo yung sasakyan mo, even yung sarili mo. Pag gutom ka, inaantok ka, pagod ka, huwag ka mag-drive. Mas better pa na magpahinga. Kasi gano'n kami, nung pumunta kami sa Daet, ang layo. Nakakapagod siya, ang ginagawa namin, nag-relax kami. Pahinga kami muna sa sakyan, kahit konting tulog lang konti. Idip lang, power nap, mga 3 minutes, 5 minutes, pwede na yon. And then tuloy, kakain ka ng candy para lang medyo may energy ka. Para buhay na buhay ka gising na gising ka. Pag ganun gutom ka, delikado. Tapos may sakit pa siya. Medyo alalay dapat sa pagdadrive.
na nalipasan ng gutom at saka ang daming, siguro may sakit si Kuya Robin pero hindi lang niya sinabi. Sana sinabi niya para maagapan ba, malunasan yung sakit niya. Kaya pala si Kuya Robin ay pumapayat. Alam mo, tama yung sinabi ni Ma'am Lynn, no? Pag may gano'n siya naramdaman, dapat sinabi niya. Totoo lang, guys, no? Kasi alam mo minsan, ang pag-iingat sa sarili, hindi para sa sarili natin. Para na lang din sa mga taong umaasa sa atin. Ba, malunasan yung sakit niya. Kaya pala si Kuya Robin ay pumapayat. Pero wala nating magawa. Nag-give up na Ganun talaga eh. Tanggapin na natin. talaga si Kuya Robin. Alaala na lang. Yun yung nangyari. So, rest in peace, Kuya Robin. Grabe, no? Talagang, Actually, may mga nabasa ko dito. No? At ako, same kami ng comment eh. Sabi niya rito ni Sally Gonzalez, di ba dapat pagdala sa ospital, inuna i-CT scan? Exactly po. Sa Singapore, ganun po gagawin niya. CT scan. And sabi ni Susan M. Ortilan, CT scan and other x-ray should have been done at time of admission. Agree po ako dyan, ma'am. Dapat talaga CT scan and x-ray. Pero primary CT scan kasi nagkaroon siya ng collision eh. Bangga eh. Linda Tangpos should have a CT scan first. He's so strong there because he's already lying down. 'Di ba? So ako naniniwala po ako dapat to na CT scan. So ay nako. Anyway, panoorin natin to. Jivan, yung may sakit din po siya, may fever po siya, yung may iyak na iyak po. Thank you po sa kulay po. Thank you. Sana mapayag kayo ng hindi mang-cremate ni Kuya Robin para makita na anak nila. Yes po, kung may cremate din po kay si Kuya Robin, kasama din po sila yung bata, may kita din po sila. Kami din ko yun kung kasi bigla din nangyari. Yan po, kasi yung kahapon, yung isang gabi, may usap kami video call. Tapos ayos lang usap kami yung isang gabi. Tapos kahapon, yung maga, medyo mahina siya. Kala po kami, may pagod siya, may tulog na kasi dalawang gabi, hindi siya tulog. Dire-diretso lang yung Wala siya tulog talaga. Okay. kulit, wala yung sarili niya. Kala kami mapagod nang siya, matulog na. Kung mga dating ng kahapon, yung yesterday yung hapon, 5 or 6 o'clock, mihinang yung pulse niya, mihinang yung katawan niya. Thank you po sa Ma'am Dun, salamat po sa kulay. So talagang gutom siya. Dapat talaga medyo nagpahinga siya bago siya nag-drive. Ang saya ni Kuya Robin nang nakita ni Kalingap Alvin. Yan po, wala po tayo magagawa. Paano naman yung sunod po. So siya na guys, ako medyo nag-emotional po ako pero alam mo may paghihinayang po talaga ako dito. Ito lang. Naghihinayang ako. Kaya pa yun guys eh. Kaya lang syempre, nandun na talagang pinagpahinga na siya ng Panginoon pero kaya pa eh. At least may ginawa natin yung the best natin, no. Alungkot lang. Dapat talaga tama yung sinabi at the time the admission is, no, dapat yon CT scan po agad. CT scan. Sana bago ng cremate ko yun kung dapat nakita mo na lahat ng mga anak niya makita. Yes po, yung may kung may cremate So ako naman sa Singapore, dito sa Singapore, pwede yan muna, ipapaano po muna, itawag doon, parang sa kapatid ko, ganun din ginawa namin eh. Parang magluluksa ka muna, ilang araw, and then pag ililibing na, siya ka ikikremate. So baka ganun, no? May pagluluksa muna, and then after na ililibing na, so yun, ikikremate. No, ganun po mangyayari dyan. So, pakinggan naman natin yung ibang ito, yun naman kay Kalingap Rob yung anak nila. Mga anak ni Kuya Robby, nagpasalamat kay Lolo Bal at sa walang pagsawang pagtulong. Grabe nakakaawa ang mga anak ni Kuya Robin, ang pabata pa nila. So, panoorin natin. Nagpapasalamat po kami kasi sila po yung nagbayad ng bill sa hospital.
Salamat po, Lolo Ballard. Hindi niyo po pinangalan si Mama San si Papa. Nadudurog yung puso ko kasi tatay din po ako eh. Tatay din po ako. Parang ang hirap talaga. Minsan kaya yung mga tatay talaga. Ako minsan ano po, ngayon alam mo, naisip ko yung mga anak ko eh. Ang hirap pag tatay ka na, magulang ka na eh. Ito lang, naawa ko din sa mga bata. Ang hirap kaya minsan tayo mga tatay, alagaan natin yung mga sarili natin, guys. Lalo pag drive tayo, pag alam natin gutom, may sakit tayo, medyo pahinga tayo. Nakakaawa pag naiwan yung mga bata. Tapos naglakad, daladala ang bag at may bus na daw, masakay daw siya ng bus. Oh. Nandiyan na yung bus. Tapos ano, Ano yan, nag-hallucination na si Kuya Robin nung ano? Nag-hallucination na siya? tapos naglakad, daladala ang bag at may bus na daw, masakay daw siya ng bus. Nandiyan na yung bus. Tapos ano, nayan yung tatay niya, hinahanap niya. Nakita niya yung tatay niya, masama daw siya kay tatay niya. So nag-hallucinate na siya, no? Malapit na siya. Mapunta na daw siya. Pag ganun daw, yung ano, parang nag-hallucinate lang. Oo, nangyari. Sa kapatid ko po ganyan din eh. Parang sabi ng kapatid ko noon, yung panganay naming lalaki, sinasabi niya may nagsusundo daw sa kanya. So after noon, namatay yung kapatid namin. Ano? Schizophrenic nito. Parang hallucination yun, no? Hi, grabe guys. Kayo guys, ano mako-comment ninyo at mabilis ang reaction video lang, no? Pero totoo sin guys, kayang-kaya pa talaga to eh. Kayang-kaya pa talaga, promise. So anyway guys, reaction video lang po natin yan. So, alam mo tama, agree ako dun sa mga nag-comment. Dapat talaga to, na-CT scan agad. Oo, alam mo, sana mabago yung batas natin sa Pilipinas. Alam mo yon, dapat, siguro, alam mo, sa Singapore kasi, hindi ka tatanungin kung may pera ka, ihintay mo yung kamag-anak mo. Pag life and death situation, saka na yung bayad mo. Lalo emergency, gagamutin ka nila muna. Walang salisalita. Tapos, ang gagawin sa'yo, gagawin nila yung operation, masurvive ka lang. Eh sa Pilipinas, minsan may mga case tayo na, alam mo yon, pag wala kang pera, tatanungin ka pa. Naghihingalo ka lang. May pera po ba kayo? Patay. Pag wala kang pera, yari. Diba? May mga ganyang kwento. So I'm hoping na mabago yung mga batas natin. Sana may mga batas tayo na hindi na tatanungin kung may pera, hindi na tayo maghihintay na, alam mo yon. Kaya maraming nakakaawa mga Pilipino din minsan eh. Totoo lang, lalo pag wala kang pera. Hay nako guys. Pero ganun pa man guys, pinagpahinga na ng ating Panginoon Kristo si Kuya Robin. At sabi nga sa Bible, ang buhay ng tao ay parang singaw. Kaya habang may pagkakataon tayo guys, gumawa tayo ng mabuti. And syempre, salamat sa Team Kalingap. No, lalo na yung pagtulong nila sa mga anak ni Kuya Robin. And syempre, one Kalingap, one family, and please comment down below. At nagustuhan mo itong video to, please like, comment, and subscribe. Ito po, paborito yung reaction na nag-iisang baliw, pero nakakaliwa nag-iisang Marzano TV 2.0, and to God be the glory. Please comment down below guys. Paalam. Content na kanyang ginagawa, solid suporta ang bumabalik